Minamahal ko, hinihiling ko sa iyo na makinig hindi lamang gamit ang iyong mga tainga, kundi pati na rin ang iyong buong espiritu. Hayaang tunay na tanggapin ng iyong kaluluwa ang aking ibinabahagi. Sa kaibuturan mo, palaging mayroong kamalayan na may kakayahang makilala ang katotohanan. Gaano man kaingay ang mundo sa paligid mo, ang aking tinig ay hindi isang panandaliang tunog, kundi isang pangmatagalang katotohanan na bumabalot sa iyo bago mo pa man napagtanto na hinahanap mo ito. Ang mga bagay na may tuturing mong mga random na pangyayari, para sa akin ay palaging magkakaugnay. Ang bawat sandali ng iyong buhay ay kilala sa aking ganap na pagkaunawa, ang siyang may hawak ng lahat mula simula hanggang katapusan. Bago pa man mabuo ang iyong pisikal na anyo, kilala na kita ng lubusan. Ang malalim na pagkaunawang ito sa iyo ay hindi kabilang sa nakaraan, kundi ang mismong pundasyon na sumusuporta sa iyo sa kasalukuyang sandali. Marahil ay may mga pagkataon na inakala mong ang iyong mga araw ay karaniwan, walang espesyal, ngunit sinasabi ko sa iyo, aking minamahal, kahit sa mga pinakatahimik na sandali ay may mensahe mula sa akin. Madalas kong ipinapakita ang aking presensya ng walang malalaking pagpakita. Hindi ko ipinapahayag ang aking sarili ng may napakalaking kapangyarihan. Sa halip, nagsasalita ako sa pamamagitan ng isang banayad na pagpukaw sa iyong espiritu, isang pag-uudyok na maaring hindi mo maipaliwanag ng may katwiran. Ito ang banayad na pag-uudyok kung paano ako nakikipag-ugnayan sa iyo, tulad ng banayad na bulong na narinig ng isang sinaunang propeta, hindi sa pamagitan ng malalakas na bagyo o pagyanig ng lupa o nagngangalit na apoy. Nagsisimula mo akong maunawaan hindi sa pamamagitan ng mga engranding palabas, kundi sa pamamagitan ng lalong matalas na sensitibidad ng isang nagising na espiritu. Alamin mo ito, aking minamahal, ang iyong presensya rito ay hindi nagkataon lamang. Ang ating pagtatagpo ay paunang natukoy bago pa man lumipas ang panahon, isang koneksyon na hindi nangangailangan ng ritual o pamamagitan sa pagitan natin. Nagkikita tayo sa katotohanan ng walang pagtatago. Ngayon, inaakay kita palabas ng kadiliman ng pagdududa patungo sa malinaw na liwanag ng pag-unawa. Nagbabago ka mula sa isang naghahanap patungo sa isa na partikular kong tinawag. Ang mga tunay na pag-aari ko ay nakikilala ang aking tinig. Kilala ko ang bawat isa at sila ay lumalakad kung saan ko inaakay. Hindi ito dahil sila ay perpekto, aking anak, kundi dahil kinikilala nila ang pinagmulan kung saan isinilang ang kanilang buhay. Isipin ang batang lingkod sa santuwaryo noong unang panahon na narinig ang aking tinig ng tahimik, ngunit napagkamalan itong boses ng tao. Nang magabayan ka lamang na tumugon, magsalita ka sapagkat nakikinig ako, saka lamang siya tunay na nakakonekta sa aking plano. Ngayon, kumikilos ako sa parehong paraan sa iyo. May mga pagkakataong inakala mong ang aking patnubay ay nagmula sa mga pangyayari, sa iyong sariling mga emosyon o maging sa iba. Ngunit pinipino ko ang iyong panloob na kamalayan upang malinaw mong makilala ang aking patnubay mula sa napakaraming pang-abala ng mundo. Makinig kayong mabuti rito, aking minamahal na anak. Ang iyong pagdating sa buhay na ito ay hindi upang sumunod sa isang walang laman at paulit-ulit na landas. Ginising ka upang matupad ang isang layunin na inihanda at itinatag ng maaga. Hindi kita inaakay palabas ng isang kakaibang lugar para lamang iwan kang nawawala, kundi upang ilagay ka sa daloy na aking inihanda. Hindi ka lamang basta umiiral. Narito ka para sa isang dahilan. Kahit ngayon, ang koneksyon na ating pinagsasaluhan ay hindi na lamang isang ideya, kundi isang katotohanan na unti-unting inihahayag sa iyong espiritu, tulad ng isang nakatagong dokumento na inilalantad ng pira-piraso. Isaalang-alang ang isang panahon noong unang panahon. Isang tagasunod ko, isang debotong tao ang nakipaglaban sa matagal ng mga kaugalian at isang bagong pag-unawa. Habang siya ay nananalangin, isang malalim na pangitain ang ibinigay sa kanya. Kasabay nito sa ibang lugar, isang iginagalang na pinuno, isang commander ng militar, ang nakatanggap din ng mensahe mula sa akin. Ang dalawang lalaking ito, na tila nasa magkaibang landas, ay pinagsasama ng aking kalooban. Nang sa wakas ay nagkita sila, ang aking tagasunod ay nagsalita ng isang malalim na katotohanan. Ako ay walang kinikilingan sa lahat ng sangkatauhan. Naiintindihan mo ba ito, mahal kong anak? Palagi akong nagsasaayos ng mga pagtatagpo na higit pa sa pangunawa ng tao upang ipakita ng aking pagmamalasakit ay umaabot sa lahat ng dako sa bawat puso. Hindi ako nagsasalita sa iyo mula sa malayong lugar. Nagsasalita ako kung saan ka nakatayo, sa katahimikan na minsan mong inakala na walang laman.
Ngunit ang tunay na katahimikan ay hindi kailanman nangangahulugan ng aking kawalan. Sa kabaligtaran, kadalasan ay ang kapaligirang inihahanda ko upang ang aking mensahe ay mas malinaw na matanggap. Kapag sinimulan mo itong maunawaan, matatanto mo na ang dating nakalilito sa iyo ngayon ay nagiging isang gabay na palatandaan. Ang dating nagpahinto sa iyo ngayon ay nagpapatunay sa aking patuloy na presensya. Ang aking paanyaya ay hindi para sa iyo na lumayo sa iyong buhay, kundi upang lubusang pumasok sa totoong buhay. Hindi upang iwasan ang katotohanan, kundi upang dalhin ang aking liwanag sa bawat aspeto nito. Hindi ka nalalakad na may tanong na, tunay ba akong kabilang dito? Kundi may paniniwala na, ako ay laging naroroon. Mula sa malalim na pangunawang ito, ang iyong mga kilos, ang iyong mga salita, at ang iyong buong paraan ng pamumuhay ay magbabago. Hindi ito resulta ng pagtatangkang magbagong anyo sa ibang tao, kundi ng pagtanggap sa katotohanan ng mismong nilalang na aking nilikha. Hayaan mong ang iyong kaluluwa ay makahanap ng mas malalim na pahinga, aking minamahal. Sa katahimikang ito, pinabago ko ang paraan ng iyong pag-unawa sa iyong sarili. Hindi ka nalilimutan, ni hindi ka nahahadlangan o naliligaw. Ikaw ay ginagabayan sa iyong tunay na sandali ng paggising. At habang binabalikan mo ang iyong paglalakbay, maunawaan mo na ang bawat hakbang, kahit na ang mga pinagdudahan mo, ay nagdala sa iyo sa mismong puntong ito. Ang sandali kung kailan ang aking kaharian at ang iyong kaluluwa ay ganap na nagkakaisa. Aking minamahal, ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng hindi nang may pag-aalinlangan, kundi nang may paniniwala na kilala na kita ng malalim bago ka pa man makinig. Ngayong natagpuan na ng aking salita ang lugar nito sa loob mo, huwag itong maging isang panandaliang pagtatagpo, kundi ang simula ng isang bagong buhay, kung saan hindi mo na hinahanap ang aking tinig, kundi namumuhay sa palagyang presensya nito. Aking minamahal, tuklasin ang katahimikan sa kaibuturan ng iyong puso. Huwag mong madaliin na tawagin ang mga pagbabagong nagaganap sa loob mo bilang kakaiba o di perpekto. Binabantayan ko ang bawat banayad na pagbabago sa iyong kaluluwa. At ipinapangako ko sa iyo, walang anumang bagay na nasisira. Sa halip, ang mga lumang patong ay inaalis upang ang bago ay mailagay ng matibay ayon sa aking disenyo. Yayanigin ko ang nakikitang mundo at ang di nakikitang kalangitan. Hindi ito upang sirain, kundi upang protektahan ang nananatili at alisin ang hindi na akma sa aking disenyo. Isang malalim na pagbabago ang nagaganap sa loob mo, isang bagay na hindi lubos na maunawaan ng iyong pang-araw-araw na katwiran. Gayunpaman, isang kaluluwang ginising ko ang nagsisimulang maramdaman ito. Alam ko na may mga pagkataon na nakakaramdam ka ng pagkalito, na parang ang dating nagbigay sa iyo ng katatagan ay wala na. Minsan napapansin mo ang pagbabago sa kung paano nagiging malinaw ang mga bagay-bagay, na ang iyong kapaligiran ay nagiging mas mabigat, at maging ang iyong panloob na mundo ay umaalingaw-ngaw sa mga hindi pamilyar na ritmo. Ngunit sinasabi ko sa iyo, aking minamahal, hindi ito isang senyales ng pagbaba ng lakas. Ito ay patunay ikaw ay inaakay sa isang mas malalim ng pakiramdam. Unawain mo ito. May dala akong bago. Lumilitaw ito ngayon. Hindi mo ba nararamdaman ang presensya nito? Anak ko, kahit na maaring nakaramdam ka ng pagkalito, ginagabayan pa rin kita. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa maliliit na pagbabago, kundi isang malalim na pagpapanibago mula sa pinakaibuturan ng iyong pagkatao. Ang ilang kaluluwa ay nakatadhana para sa isang buhay ng kapayapaan at katatagan. Ang ibang mga kaluluwa ay tinawag upang gisingin ang pangunawa sa maraming puso. Mahal kong anak, kabilang ka sa mga gigising sa iba. Hindi ito isang palatandaan na ikaw ay mas mahusay kaysa sa iba, kundi isang refleksyon ng espesyal na espiritual na pagtanggap na inilagay ko sa iyo mula pa sa simula. Kaya naman nararamdaman mo ang aking presensya, ang aking banayad na mga pag-uudyok ng mas malinaw at kadalasan ay mas malakas kaysa sa mga hindi natitinag ng mga pagbabagong ito. Ang mundo sa paligid mo ay nagpapatuloy sa pamilyar nitong mga pattern ng hindi namamalayan na sinimulan na kitang gisingin mula sa loob, isang tahimik na paggising. Anak ko, huwag mong maling unawain ang mga panloob na paggalaw na iyong nararamdaman. Hindi sila mga palatandaan ng kaguluhan, kundi mga malinaw na senyales ng isang bagong panahon na sumisikat para sa iyong kaluluwa. Minsan, minamahal ko, ang isang biglaang pagyanig o isang matinding pagkabigla ay maaring magparamdam sa iyo ng pagkabalisa. Ngunit ang layunin nito ay hindi upang pahinain ka. Isipin kung paano maaring ilipat ang isang istruktura, hindi upang gumuho,
kundi upang magbukas ng isang landas na hindi mo pa nakikita noon. Magkatulad ang mga sandaling ito. Ang tila magulong bagay ay kadalasang siyang susi sa iyong paglaya. Alamin na ang malalalim na salpok na nararamdaman mo sa loob ay siyang mismong anyo ng paggalaw na ito. Ang layunin nila ay hindi ang basagin ka, aking minamahal, kundi ang palayain ka mula sa lahat ng gumagapos sa iyo. Makatitiyak ka, aking minamahal, na ang bawat bahagi ng iyong paglalakbay, kahit na ang pinakamalalim na nakalilitong mga sandali, ay may dahilan. Hinahabi ko ang bawat pangyayari sa iyong tunay na kalikasan, ginagabayan ito patungo sa maluwalhating planong lagi kong nilayon para sa iyo. Bawat pagbabago, bawat hamon ay may kahulugan. Hindi ka nakadana na tumigil, aking anak, kundi ang patuloy na lumawak sa ganap na papahayag ng aking walang hanggang kalooban. Aking minamahal, isang malalim na yugto ang nagsisimula para sa iyo, ang tinatawag kong sinasadyang paglalahad. Hindi ito isang biglaang tunog mula sa labas, kundi isang banayad na alingaungaw mula sa pinakaibuturan ng iyong pagkatao, kung saan ang lahat ng bagay na nakabatay sa mga gawi, pagkabalisa o automatikong reaksyon ay bumabalik na ngayon sa tamang lugar nito. Magkakaroon ka ng mas malinaw na kamalayan sa mga bagay na dating nakaligtaan ng iyong pansin. Ang mga banayad na pagbabago sa loob mo ay magiging mas maliwanag. May mga pagkakataong mapapaisip ka kung bakit ang dating ikaw ay tila ibang-iba. Ngunit tinitiyak ko sa iyo, aking minamahal, hindi ka kumukupas. Nagbabago ka lamang. Magsabi ng amen kung mayroon kang pananampalataya. Pagnilayan ang katotohanan ito. Kahit na mula sa tila walang buhay at higit sa inaasahan, maari kong gisingin ang isang makapangyarihang puwersa ng buhay. Ang tila sira at pira-piraso ay maari kong tipunin muling kumonekta at lagyan ito ng bagong buhay. Ang aking kapangyarihan ay hindi limitado ng kung ano ang itinuturing ng mata ng tao na hindi makakamit. Kumikilos ako kahit na ang pagbabago ay tila imposible. At ikaw, aking minamahal, ay dumaraan sa ganitong paglalakbay. Ang tila pira-piraso sa loob mo ay pinag-iisa ng aking pagkatao. Alam kong nagsikap ka ng husto upang mapanatiling matatag ang mga bagay gamit ang iyong sariling lakas. Ngunit ngayon, inaakay kita sa isang mas malalim na katatagan, isang katatagan na hindi nagmumula sa pagsisikap, kundi sa paghahanap ng kapahingahan sa iyong koneksyon sa akin. Kapag hinayaan kong mangyari ang mga pagbabago, hindi ito upang guluhin ang iyong kapayapaan, kundi upang magtatag sa loob mo ng isang tunay na katahimikan. Isang katahimikan na hindi kayang maantig ng mga panlabas na pangyayari. Ang kapayapaang ibinibigay ko sa iyo, anak ko, ay naiba sa anumang kapayapaan sa mundo. Ang katahimikang ito ay hindi isang estado ng kawalan ng paggalaw, kundi isang buhay na presensya na laging sumasama sa iyo, laging malapit sa akin. Kaya naman, huwag mong tawaging takot ang mga galaw sa loob mo. Tingnan ang mga ito kung ano talaga ang mga ito. Ito ay buhay na bumabangon, isang pagbangon mula sa mga pamilyar na huwaran, mula sa malalim na pagkakatulog ng kaluluwa, mula sa limitadong pag-unawa kung sino ka. Inaakay kita sa isang bagong ritmo, minamahal kong anak, kung saan ang iyong mga reaksyon ay hindi na magmumula sa mga lumang gawi, ngunit matututo kang kilalanin at lumakad ng naayon sa aking banayad na patnubay. Habang niyayakap mo ang bagong kamalayang ito, maunawaan mo na walang anumang bagay sa loob mo ang tunay na nawawala. Ang lahat ay inaayos muli sa isang mas kumpleto at makabuluhang estado na perpektong angkop sa layuning nilayon ko para sa iyo mula pa sa simula. Hindi ka nasisira, minamahal ko, kundi binabago. Hindi ka naliligaw, kundi inilalagay sa tamang lugar kung saan ka nararapat. At ang mga panloob na pagbabagong ito ay hindi nilayon upang ikaw ay matisod, kundi upang ilagay ka sa isang hindi matitinag na pundasyon. Hayaan mong tapusin ko ang gawaing ito sa iyo, aking minamahal, dahil hindi lamang ako ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, kundi pati na rin ang gumagabay sa lahat ng bagay patungo sa kanilang perpektong wakas. Kapag natapos na ang paglalakbay na ito, babalikan mo ang nakaraan at mauunawaan na kahit ang mga kaguluhan na dating nagdulot sa iyo ng pagkabalisa ay sa katunayan, aking banayad na gabay na humahantong sa iyo sa isang lugar na may malalim na halaga. Minamahal kong anak, hayaan mong matagpuan ng iyong kaluluwa ang kapayapaan nito at huwag mong labanan ang gumagalaw sa loob mo. Alam kong may mga pagkakataon na gusto mong umatras kapag iniisip mo kung ang mga damdaming ito ay totoo o panandaliang mga kaisipan lamang sa iyong isipan. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, aking minamahal,
hindi ito produkto ng iyong imahinasyon. Ang paggising na iyong nararanasan ay nagmumula sa isa na nakaunawa sa iyo bago mo pa man makilala ang iyong sarili. Mula sa walang hanggan, bago pa man mabuo ang iyong pisikal na katawan, inihiwalay kita para sa isang layunin. At ang tadhana na iyon ay nananatiling matatag, hindi na apektuhan ng daloy ng panahon o ng kalabuan ng pagdududa ng tao. Minamahal kong anak, nararamdaman ko ang iyong pag-aatubili. Natatakot ka na hindi ka sapat na mabuti, na ang iyong landas ay mali, na ang malalim na pagtawag na ito ay isang panandaliang ilusyon lamang. Ngunit nagsasalita ako sa iyo na may matibay na katotohanan ng walang hanggan. Ang salitang ito ay totoo, at hindi ka naglalakad sa isang malabong panaginip. Kapag hinawakan ko ang iyong kaluluwa, hindi ito nanginginig sa takot, kundi may sinaunang pagkilala sa isa na kasama nito sa paglalakbay mula pa sa simula. Kapag umalingaw-ngaw ang aking salita, ang pinakamalalim na bahagi mo ay hindi makatayo, sapagkat tumutugon ito sa mismong ritmo ng isa na lumikha nito. At habang lumalapit ako, maaring tumulo ang mga luha ng walang dahilan, sapagkat ang pinakamalalim na bahagi mo ay naaala pa rin ang nakalimutan ng nagising na isip. Tulad ng mga sinaunang teksto na nagsalita tungkol sa kaluluwang nananabik sa buhay na banal, gayon din ang katotohanan ito ay buhay sa loob mo. Hindi ito isang panandaliang emosyon, kundi isang sagradong paggising ng banal na alaala. Tinatanong ko ang aking sarili, bakit ngayon? At sumasagot ako, hindi sa pamamagitan ng pangangatwiran ng tao, kundi sa perpektong ritmo ng isang sagrado at itinakdang sandali. Sapagkat handa na ang panahon, hindi na ito isang panahon ng tahimik na paghahanda, kundi isang panahon upang maipahayag. Ang aking tapat na nilinang sa mga tila tahimik na tao na iyon ay hindi na sayang. Ito ang malalim na paglago ng aking panloob na lakas. At ngayon, habang nagsisimulang dumaloy ang mga bagong agos, hindi ako nag-aalala na ako ay mabubunot, sapagkat itinali ko ang aking sarili ng mas malalim kaysa sa maarok ng sinumang mortal na tingin. Ang puwersa ng buhay sa loob ko, tulad ng isang malalim na ilog, ay hindi kailanman matutuyo. Lahat ng aking ginagawa ay unlad. Ito ay isang refleksyon ng aking pagkatao sa transformatibong paglalakbay na aking sinimulan. Hindi kita tinatawagan para lamang magkaroon ng pananampalataya. Mga minamahal ko, hindi ka nakatadhana na manatili sa kadiliman ng tila ligtas. Sa halip, ikaw ay tinatawag na bumangon bilang isang mensahero ng isang bagong bukang liwayway. Hindi ka lamang isang tagamasid ng aking mga gawa. Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng mga ito. Noong mga nakaraang panahon, isang taong binigyan ng pananaw ang nakarinig sa aking tinig na nagtatanong kung sino ang magdadala ng aking mensahe. Ang tawag na iyon ngayon ay umaalingaw-ngaw sa iyong espiritu, aking minamahal. Hindi ito isang pagsubok, kundi isang pagkakasundo na humahantong sa iyo sa mismong layunin kung bakit kita nilikha. Aking minamahal, may mga kaguluhan na lumilitaw hindi upang sirain ka, kundi upang linisin ka. Tinatanggal ko ang mga patong na nagtago sa iyong tunay na sarili, ang mga pundasyong iyong sinaligan para sa seguridad, ang mga pananaw na iyong hawak sa iyong sarili ay unti-unting natutunaw ngayon. Huwag matakot kapag ang mga bagay ay nawala sa iyong pagkahawak. Hindi lahat ng pag-alis ay lumilikha ng kawalan. Aking anak, ang ilang mga bagay ay nakahanap lamang ng kanilang tamang lugar sa dakilang plano na aking itinakda para sa lahat ng pag-iral. Sa pamamagitan ng prosesong ito, aking minamahal, ang iyong pagkatao ay hinuhubog muli. Ang pagbabagong ito ay hindi upang ulitin ang iyong nakaraan, kundi upang ipakita ang tunay na katangian ng taong aking tinawag. Ang panahong ito ng pagpipino ay hindi isang paghatol sa iyo, kundi isang malinaw na tanda ng aking sinasadyang pagpili. Gumagawa ako sa kaibuturan mo, hindi upang bawasan ka, kundi upang liwanagan ang dalisay na liwanag na inilagay. Koroon mula pa sa simula, ginagawa itong malinaw, nagkakaisa, at malaya mula sa anumang hindi nagmumula sa akin. Minamahal kong anak, bitawan mo ang mga bagay na kumukupas. Ang tunay na pag-aari natin ay mananatili, magkakaroon ng mas malinaw at mas pangmatagal ang anyo. Anumang bagay na hindi akma sa iyong bagong sarili ay natural na mahuhulog, na magpapalaya sa iyo mula sa mga pasanin na hindi kailanman para sa iyo. Kapag ang isang kaluluwa ay kumonekta sa akin, isang malalim na pagbabago ang magaganap. Ang mga lumang gawi ay mawawala at isang bago at masiglang paraan ng pamumuhay ang lilitaw. Hindi ito isang malayong pag-asa, anak ko, kundi isang buhay na pagbabagong nangyayari sa loob mo ngayon. Minamahal ko, hindi ko pinupukaw ang iyong espiritu ng walang layunin.
Ang bawat pusong hinahawakan ko ay may mahalagang papel sa aking mas dakilang layunin. Hindi ka lamang isang tagamasid, ikaw ay isang aktibong kalahok sa paglalahad na ito. Ang mga karanasang iyong nararanasan ay hindi mga palatandaan ng kaguluhan, kundi mga hakbang sa isang paglalakbay na makakatulong sa iyong buhay na mas malinaw na maipakita ang aking kaluwalhatian. Kaya nga, anak ko, itigil mo ang iyong pakikibaka, hindi dahil sa kulang ka sa panloob na lakas, kundi inaakay ka tungo sa mas malalim na katotohanan tungkol sa iyong pag-iral. Hindi kita hinihila palayo sa buhay. Inaakay kita tungo sa tunay na buhay, kung saan hindi na takot ang gumagabay sa iyong landas, kundi ang aking walang hanggang pangako sa iyo. Ang liwanag ng paghahayag na ito ay hindi isang nakasisilaw na kidlat, kundi ang patuloy na pagsikat ng isang walang hanggang umaga sa loob ng iyong kaluluwa. Pinapainit nito ang malamig na mga lugar kung saan dating umiral ang pagdududa na nagdadala ng kalinawan na hindi kayang yanigin ng mundo. Ang liwanag na ito sa umaga ay nagpapakita ng mga balangkas ng landas na inilatag ko para sa iyo bago pa man likhain ang mundo. Matagal ka nang naglakad sa takip silim, ngunit ngayon ay nakikita mo ng malinaw. Ang kalinawan na ito ay kumikilos na parang isang malakas na hangin, pinupuno ang iyong espiritu, dinadala ka lampas sa mababaw na tubig ng iyong sariling mga personal na pagsisikap. Gumugol ka ng mga taon sa pakipaglaban sa mga puwersang hindi mo makontrol, ngunit ngayon ay dapat mong hayaang pasanin ng kapangyarihang ito ang bigat na iyon. Upang makapasok sa panahong ito, dapat mong bitawan ang mabigat na angkla ng makamundong seguridad sa pamamagitan ng paghahasik ng isang mahalagang binhi sa kaharian ng Diyos. Iniuutos ko sa iyo na bitawan ang probisyong ito at ihagis ito sa malalim na tubig ng aking layunin bilang isang sagradong utos. Ang isang buhay na nakaangkla pa rin sa baybayin ng sarili nitong katwiran ay hindi kailanman matutuklasan ang kayamanan ng malawak na karagatan. Ang lalim ng pagtatalagang ito ay makakatugon sa lalim ng aking tugon. Kapag binitiwan mo ang material na pag-aari na ito, ipinapakita mo na mas nagtitiwala ka sa aking walang hanggang pangako kaysa sa iyong sariling kontrol. Kapag ibinigay mo ang kaloob na ito, panoorin habang naglalaho ang kadiliman na ipinapakita ang liwanag ng aking biyaya. Ang liwanag na iyon ay mananatili sa iyo tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Susunugin ng liwanag na ito ang anumang natitirang ambon. Naglaho na ang kadiliman at tunay na nagsimula ang isang bagong araw. Lumakad ka sa ningning ng bukang liwayway na ito. Ito ay isang liwanag na hindi kumukupas at init na hindi naubusan. Malapit ka na sa iyong tahanan. Anak ko, kilalanin ang lalim ng kasalukuyang sandaling ito. Ang mga salitang sinasabi ko sa iyo ngayon ay hindi nagkataon lamang. Ang mga ito ay ibinigay ng may tiyak na layunin na para lamang sa iyong pakinggan. Isang mahalagang pagbabago na matagal nang inihanda ang nagsisimula na mahayag sa iyong paglalakbay. Maingat kung binantayan ang pag-unawang ito, hinihintay ang sandaling handa ka ng tanggapin ang katotohanan nito. Ang panahong ito ng biyaya ay dapat magsimula kaagad ng walang pagkaantala. Kaya nga, aking minamahal na anak, makinig ng mabuti at buksan ang iyong puso upang tanggapin ito. Ang aliw ay papalapit na sa iyo. Nakita ko ang iyong tahimik na mga luha, ang iyong mga hangarin na ipinagkakatiwala mo lamang sa akin kapag hindi maintindihan ng iba ang iyong mga kalagayan. Napansin ko ang iyong panloob na lakas, ang iyong pinakamalalim na mga hangarin, at ang mga pasanin na iyong dinadala ng mag-isa. Bawat tahimik na sakit, bawat taimtim na panalangin, alam ko, walang nakakaligtaan sa aking pagmamasid. At ngayon, sa mismong sandaling ito, ibinabalik ko ang pagkakasundo sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ituon ang pansin sa sandaling ito, aking minamahal na anak. Tanggapin ang bawat salitang ipinapahayag ko. Ang komunikasyon na ito ay ganap na sinadya. Ang aking atensyon ay laging nasa iyo. Kahit na ang pagdududa sa sarili ay lumabo sa iyong isipan, maingat kong inihahanda ang isang landas para sa iyo. Ang mga paghihirap, ang mga katahimikan, ang mga balakid na iyong naranasan ay hindi nila yung sirain ka. Sa kabaligtaran, ang mga ito ang naging pundasyon para sa aking pinlano para sa iyo. Tumating na ang panahon para sa mga bagay na ito. Hindi ka naantala, palagi kang nasa aking kamalayan. Kahit sa pinakamalalim na kalungkutan, noong naramdaman mong nalayo ka sa iyong sarili, sinasadya kong tawagin ang iyong pangalan sa kalangitan. Hinarap mo ang mga pagsubok na maaaring makadaig sa iyo, ngunit nagtiyaga ka dahil kasama mo ako, pinoprotektahan ka mula sa mga nakatagong panganib.
Nasaksihan ko ang mga masasakit na bagay na sinabi ng mga tao tungkol sa iyo. Nakita ko ang mga nagnanais ng iyong pagbagsak. Alam ko ang mga pagsisikap na hadlangan ng iyong pag-unlad. Ngunit nakita ko rin ang tunay na katangian ng iyong kaluluwa. Kinikilala ko ang iyong pananampalataya kahit na walang panlabas na patunay. Nakikita ko ang iyong debosyon sa akin kahit na mabigat ang iyong puso. Sa mga katuwid, handa akong ipakita ang aking biyaya sa iyo ng malinaw, lalo na sa mga nagdududa sa iyo. Hindi ako naglagay ng mabigat na pasanin sa iyo. Sa kabaligtaran, pinalakas kita sa pamagitan ng mga karanasang iyon. Ngayon ay ipinapahayag ko na ang panahong ito ay isang panahon ng masaganang gantimpala para sa iyo. Binibigyan kita ng higit pa sa kinuha. Nagdadala ako ng mga biyayang hindi mo naisipang hilingin. Ibinabalik ko ang kagalakan kung saan dating naghari ang kalungkutan. Ibinabalik ko ang kapayapaan kung saan dating naghari ang kaguluhan. Isang mensahe ang naghihintay sa iyo, aking minamahal, isang mensahe na lubos na magbabago sa iyong mga kalagayan. Ito ay lilitaw ng hindi inaasahan. Huwag mo itong maliitin. Tanggapin ito ng may matibay na pananampalataya. Ang iyong paglalakbay ay hindi pa natatapos. Ito ang sandali kung kailan ang lahat ay ganap na nagsasabuatan para sa iyong kapakinabangan. Ang pagbabago sa panustos ng iyong buhay ay papalapit sa iyong tahanan. Ang kakulangan na tahimik mong tiniis ay malapit ng mabaligtad. Kung saan may kawalan, magbibigay ako ng kasaganaan. Kung saan ka nabibigatan ng mga pasanin, ilalahad ko ang aking kamay upang tumulong. Nakita ko kung paano mo hinarap ang kakulangan. Nakita kong pinili mong mamuhay ng bukas palad sa halip na magreklamo, kahit nakakaunti ang iyong mayroon. Iyan ay lubos kong ikinalulugod. Sa mga katuwid, aking minamahal na anak, ang bawat tapat mong gawa ay gagantimpalaan ngayon ng malinaw at tiyak na mga pagpapala mula sa isang pinagmulan na walang sinuman ang maaring tumanggi. Hindi kita bibigyan ng mga kahirapan. Sa kabaligtaran, sinanay kita sa mga bagay na iyon. Ngayon ay ipinapahayag ko na ito ang panahon ng iyong masaganang gantimpala. Ibinibigay ko sa iyo ang higit pa sa nawala mo. Dinadala ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo inaakalang posible mong hilingin. Ibinabalik ko ang kagalakan kung saan dating umiral ang kalungkutan. Itinatatag ko muli ang kapayapaan kung saan dating nangingibabaw ang kaguluhan. Isang mensahe ang naghihintay sa iyo, aking minamahal, isang mensahe na ganap na magbabago sa iyong mga kalagayan. Darating ito ng hindi inaasahan. Huwag mo itong balewalain. Tanggapin ito ng may pananampalataya. Hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Ito ang panahon kung kailan ang lahat ay nagsasabuatan para sa iyong kapakinabangan. Isang pagbabago sa panustos ng iyong buhay ang papalapit. Ang kakulangan na tahimik mong tiniis ay malapit ng mabaligtad. Kung saan mayroong kawalan, ako ang magbibigay ng kasaganaan. Kung saan mabigat ang mga pasanin, iaabot ko ang aking kamay upang tumulong. Naobserbahan ko kung paano mo hinarap ang kakulangan. Nakita kong pinili mo ang pagkabukas palad kaysa sa hinanakit. Kahit nakakaunti ang mga bagay, lubos akong nalulugod niyan. At ngayon bibigyan kita ng higit pa sa iyong kailangan. Ang mga partikular na pagpapalang ipinagkait ko, hindi para ipagkait sa iyo, kundi para ibigay sa perpektong panahon. Ang perpektong panahon na iyon ay ang kasalukuyan. Ang mga kaloob na ibinibigay ko sa iyo ay mananatili. Ang ipinagkakatiwala ko sa iyo ay magbubunga. Hindi mo na kailangang hanapin ang pag-aari mo, mahahanap ka nito, ihayag ang sarili nito sa iyo, kikilalanin ka at ipagkakaloob ang mga benepisyo nito sa iyo. Naging tapat ka sa maliliit na bagay at ngayon ay ipagkakatiwala ko sa iyo ang mas malalaking responsibilidad. Nanatili kang matatag noong tila mas madali ang pag-alis. Nanatili kang matatag sa pananampalataya kahit walang nasasalat na patunay. Patuloy kang sumulong nung tila walang laman ang landas. Dahil sa lahat ng mga pagpiling ito, sinasabi ko sa iyo, minamahal kong anak, pinasaya mo ako. Ang iyong gantimpala ay papalapit na at hindi ito mapipigilan. Ang mga paghihirap ay nilayon upang patahimikin ang iyong panloob na tinig. Sinubukan nitong pigilan ang iyong kasiyahan sa ilalim ng pagkabalisa at kalungkutan. Ngunit hindi ko kailanman nilayon na ikaw ay bumagsak. Hinayaan kong dumating ang pressure na iyon upang palakasin ka, hindi upang saktan ka. Hinayaan kong mangyari ang mga paghihirap upang ang iyong pag-asa ay maging ganap. At ngayon, masasaksihan ng mga dating sumalungat sa iyo ang aking gagawin. Makikita nila ang iyong pag-unlad at maunawaan na ang aking patnubay ay laging kasama mo. Tapos na ang panahon ng kapabayaan. Ang panahon ng tahimik na paghihintay ay papalapit na sa pagtapos.
Inihahanda ko ang pundasyon sa hinaharap. Tinatawag ko ang mga biyayang dating naantala. Ang dating hindi gumagalaw ay gumagalaw na ngayon. Ang dating sira ay binabalik. Ang mga napigilan sa iyo ay mabilis na lumalapit sa iyo. Papasok ka sa isang bagong dimensyon ng biyaya at walang sinuman ang makakapigil sa mga landas na malinaw kong binubuksan. Ito ang oras na itinakda ko para sa iyo. Maaring hindi ka pa handa, ngunit ginawa kong mas magaan ang paglalakbay sa unahan mo. Bawat hakbang na iyong gagawin mula ngayon ay may taglay akong pagsang-ayon. Huwag matakot sa naghihintay sa iyo. Naroon na ako, handa nang ihayag ang itinakda ko. Hindi ka papasok sa kalabuan at pagiging hindi kilala, kundi lalapit ka sa layuning nakalaan para sa iyo. Ikaw ang aking minamahal at hindi ko hahayaang may anumang pinsalang dumampi sa iyo. Kahit na makita ka ng mga limitasyon, unawain mo na sakop ko ang lahat ng nakapaligid sa iyo. Bawat paghinto ay may sagradong layunin. Bawat hamon ay may dalang malinaw na intensyon. Bawat panloob na sakit ay pinagagaling ngayon. Ang kapayapaang iyong ipinagdasal sa pakikipag-isa ay dumarating sa iyong tahanan. Ang kalayaan ng pusong iyong inaasam ay bumabalik. Ang kadiliman ng kahirapan ay paurong. Ang inakala mong hindi mo makakamit sa pamamagitan ng iyong sariling lakas ay ginagawa ko na ngayon para sa iyo. Hindi mo na kailangang magsikap na makamit ito. Kailangan mo lamang kumapit ng mahigpit sa iyong pananampalataya. Inihanda ko ang landas sa harap mo at walang hanggang kagalakan ang naghihintay. Hindi ka pinabayaan, hindi ka nakalimutan, hindi ka nahahadlangan. Nasa tamang lugar ka upang tanggapin ang darating. Huwag magmadali, huwag mag-alala, manatili kang malapit sa akin. Pagmasdan ang gagawin ko habang patuloy mong binubuksan ang iyong puso ng kaunti pa. Madalas mong iniisip kung kailan darating ang iyong panahon, kung kailan matatapos ang panahon ng paghihintay, at kung kailan maghahari ang kapayapaan sa iyong tahanan. Narinig ko ang iyong pinakamalalim na mga hangarin, ang iyong mga di masambit na pananabik. Naunawaan ko ang pagod na naipon ng iyong kaluluwa mula sa pagpapanggap na malakas. Nakita kitang ngumiti ng peke habang sa loob mo ay nabibigo ka. Minamahal kong anak, ipinapahayag ko na ang mga tunggalian sa loob mo ay malapit ng matapos. Malapit ng linawin ng aking kapangyarihan na lubos kong nalalaman ang lahat ng mga pagsubok na iyong kinakaharap. Nagdadala ako ng direktang ginhawa sa iyo, aking minamahal, ginagabayan kita sa isang bagong kabanata. Kasama mo ako hanggang sa sandaling ito at hindi ako alis. Kahit na mabigat ang paghihirap sa iyo, hindi nito tunay na natalo ang taong nasa loob mo. Sa loob mo, naglagay ako ng matatag na kapayapaan, isang matibay na lakas na nananatili. Ito ang likas na lakas na ibinigay ko sa iyo na magbubukas ngayon ng mga pagkakataong hindi mo kailanman naisip. Ang aking espiritu sa loob mo ay gagabay sa iyong panloob na kumpas. Palaging ituturo ka patungo sa katotohanan at poprotektahan ka mula sa kasinungalingan. Ang matibay na katiyakan na nararamdaman mo sa kaibuturan mo ay ang aking pagkatao ay kasama mo. Unawain mo ito, aking minamahal. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay nagiging malinaw sa mga paraang hindi mo pa lubos na naunawaan. Sa mga sandali ng katahimikan, nagayos ako ng mga pagtatagpo na magtutulak sa iyong paglalakbay. Marahil ay inakala mong nakalimutan ka na o hindi nakikita, ngunit ang aking atensyon ay hindi kailanman umalis sa iyo. Binantayan ko ang iyong buhay, binabantayan ito para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa anumang paghihirap na iyong naranasan. Ang mga susunod na hakbang na aking gagabayan ka ay magpapatunay sa katiyakan ng aking mga salita. Bukas pa rin ang iyong landas. Ito ang simula ng isang panahon kung saan unti-unting mabubuksan ang pag-unawa. Ang mga mahihirap na panahon ay hindi nilayon upang durugin ang iyong panloob na lakas, kundi upang palakasin ito. Ang mabibigat na pasanin na iyong dinadala ay hindi nilayon upang sirain ka, kundi upang linisin ka. Ang mga panahon ng paghihintay ay hindi parusa, kundi paghahanda. At ngayon, aking minamahal, isang bagong kabanata sa iyong buhay ang nagbubukas. Handa akong ipagkalob sa iyo ang mga pagpapala na walang kapangyarihang makakaagaw. Hindi mo na kailangang magmakaawa para sa mga inihanda ko na para sa iyo. Hindi mo na kailangang magsumikap, ihambing ang iyong sarili sa iba, o patuloy na habulin ang iyong sariling mga pagnanasa. Inilalapit ko sa iyo ang aking itinatag sa walang hanggan. Walang panlilinlang, walang pagkaantala, walang pagtutol ang makapigil sa aking inihahayag. Ang iyong kapayapaan ay hindi nalalayo, ito ay papalapit na. Hindi mo naririnig ang mga salitang ito nang hindi sinasadya, anak ko.
Ang sandaling ito ay nakalaan para sa isang malalim na layunin. Napili ka upang tanggapin ang mensaheng ito sapagkat dala nito ang katiyakan ng iyong kalayaan. Ito ang katiyakang inaasam ng iyong kaluluwa na marinig. Maaring hindi ito lubos na maunawaan ng iyong isipan, ngunit kinilala ng iyong panlob na sarili ang panahong ito bago pa ito makumpirma ng iyong mga mata. Taglay mo ang napakalaking panlob na lakas. Ako ang tunay na enerhiya na naninirahan sa iyo. Sa bawat oras na pinipili mo ang kahinahunan kaysa sa galit. Sa bawat sandali na pinili mo ang kapayapaan kaysa sa masasakit na salita, pagmamasid ko. At ngayon, pagpapalain ko ang iyong tapat na puso ng aking biyaya. Hindi mo kailangang unawain ang bawat aspeto upang matanggap ang darating. Kailangan mo lamang panatilihing bukas ang iyong puso at magtiwala. Nakinig ako sa mga di masambit na panalangin ng mga pinakamalapit sa iyo, aking minamahal. Ikaw ay naging tahimik na suporta para sa kanila, kahit nadala mo ang iyong sariling mga alalahanin. Nagbigay ka, nagsalita para sa iba, at nanatiling tapat kahit na hindi napansin ang iyong mga kilos. Ngayon, pagmasdan kung paano ako kumikilos upang magdala ng kabutihan sa buong pamilya mo. Ang aking impluensya sa loob mo ay hahawak sa lahat ng konektado sa iyo. Ang hindi inaasahang kagalakan ay darating sa iyong tahanan. Isang bagong pag-unawa, isang kakagulat na pangyayari, ang magbubunyag ng kapayapaang inakala mong nawala sa iyo. Lalampasan mo ang darating na panahon ng may panlob na kapayapaan, aking anak. Hindi sa pamamagitan ng iyong sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng aking presensya. Ako ay sumasa iyo, nangunguna sa iyo, at ganap na bumabalot sa iyo. Ikaw ay ganap na napapalibutan ng aking banal na tulong. Ang prosesong ito ay hindi mangyayari ng mabilis. Hindi ito nagkataon. Ito ay ang aking sariling kamay na gumagawa. Napagpasyahan ko na ito na ang oras para sa iyo. Kapag nagpasya akong ipagkaloob ang aking biyaya ng sagana, walang tao, pangyayari, o nakaraang pagkakamali ang makakapigil dito. Kahit ang iyong mga nakaraang paghihirap ay hindi makakalaban sa mga bagong katotohanan ng aking nililikha. Ibinibigay ko ang aking biyaya sa iyo, aking minamahal, hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil pinili kita. Patuloy kang sumusulong, hindi ka sumuko. Kahit na ikaw ay natisod, ikaw ay muling bumabangon. Yan ang pinahalagahan ko sa iyo. Nanatili kang nananampalataya sa akin kahit sa mga panahon ng pagsubok. At mula sa sandaling ito, ako ay makakasama mo. Ako ay laging malapit. Ako ay kasama mo sa bawat pangyayari. Hindi ako kailanman naging tahimik. Ako ay nagsalita sa pamamagitan ng malumanay na mga pag-udyok, sa pamamagitan ng makabuluhang mga pangyayari, sa pamamagitan ng mapayapang mga kaisipan. At ngayon ay sinasabi ko ng malinaw, ang iyong oras ay dumating na. Ito ang iyong tanda. Ito ang iyong tiyak na katiyakan. Lumakad na may kumpiyansa sa landas na inihanda ko para sa iyo. Ang iyong panloob na sarili ay nagdala ng sapat na pasanin. Panahon na para sa katahimikan. Panahon na para sa mapayapang pamamahinga. Dumating na ang oras para masagot ang iyong mga panalangin. Ang susunod na yugto na ihahayag ko sa iyo ay hindi na magdudulot ng karagdagang paghihirap. Ito ay magdudulot ng kagalakan. Magtiwala ka sa akin, aking minamahal. Alam ko ang mga pasanin na iyong dinala at nakikita ko ang halaga ng iyong katapatan. Ang paggaling ay dumarating sa bawat sugat. Ang kapunuan ay pinupuno ang bawat kawalan. Ang inakala mong nawala magpakailanman ay bumabalik na ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito ay gagawing ganap. Hindi ko lamang ibinabalik ang mga bagay, ginagawa ko itong ganap na bago. Binabago ko ang matinding kalungkutan tungo sa labis na kagalakan at ang isang mabigat na puso tungo sa panloob na kapayapaan. Hindi ka na magdadalamhati para sa nawala. Magagalak ka sa aking ibinibigay. Ang panahon sa hinaharap sa iyong buhay ay magiging ganap na naiba sa lahat ng lumipas. Hindi ka na ang taong ikaw noon. Ikaw ay binabago, hinuhubog at pinalalakas sa bawat pagsubok na iyong tiniis. Ikaw ay magiging matatag, aking minamahal, at walang anumang makakapagpabagsak sa iyo muli. Matagal bago ang iyong unang hininga, inilagay ko ang araw na ito sa pinakadiwa ng iyong buhay. Wala ni isang sandali ng iyong sakit, pagdurusa o pagsisikap ang naging walang kabuluhan. Ikaw ay inihahanda. Ang iyong pag-asa sa akin ay nalinis na. Ang iyong mga luha ay nakaukit na sa lupa at mula roon lilitaw ang mga himala. Ang pagkaunawang ibabahagi ko ay magbubunyag ng isang katotohanang iyong hinahanap. Ang iyong buhay ay palaging alam ko sa aking walang hanggang pangitain. Hindi lamang ito isa pang yugto sa iyong paglalakbay. Ito ang sandaling aking pinili. Ang lahat ay nasa tamang lugar.
Pumasok ka na sa isang kaharian kung saan ang aking biyaya ay dumadaloy ng walang hadlang at ang mga pagkakataon ay lumilitaw ng walang maliwanag na dahilan. Ang bigat na iyong nararamdaman ay hindi isang pasanin. Ito ang pangwakas na puwersa bago ang iyong malalim na paglaya. Nakatayo ka sa pintuan ng malaking pagbabago. Manatili ka malapit sa akin, aking minamahal. Ang kagalakan ay malapit nang bumalik sa iyong tahanan. Nakita ko ang mga kumukupas ng ngiti, ang mga tahimik na paghinto, ang mabigat na kapaligiran ng mga hindi masabi na pagkabalisa. Ngunit ngayon, papasok na ako sa mismong lugar na iyon. Pinupuno ng aking espiritu ang espasyong iyon, dala ang malalim na kapayapaan. Mararamdaman mo ako sa mga sandali ng katahimikan, sa mapayapang pagmumuni-muni, sa ginhawa, sa katahimikan. Ibinabalik ko ang mga kinuha sa iyo. Ang sirang pananampalataya ay maayos. Ang malalayong ugnayan ay mas paglalapitin. Ang ambon ng pagdududa ay maglalaho. Anak ko, magbubukas ng malinaw na landas sa unahan. Ito ang aking paraan ng pagbabalik ng mga bagay sa tamang lugar at hindi ko kailanman iiwan ang aking minamahal na anak na hindi natapos. Nagbibigay ako ng kalayaan. Pinagaling ko ang mga sirang bagay. Nagsisimula ako ng mga bagong yugto. Ang iyong pasanin sa pananalapi na nagnakaw ng iyong kapayapaan ay inaalis na ngayon. Hindi mo na mararamdaman ang pangangailangang itago ang iyong tunay na mga iniisip o magpanggap na malakas. Nagbibigay ako ng masaganang panustos upang matingnan mo ang iyong mga ari-arian ng walang takot. Ang aking pangangalaga sa iyo ay walang hanggan, higit pa sa iyong nakikita. Ang iyong kaluluwa ay nakaranas ng maraming pagkabalisa, aking minamahal, ngunit ngayon ay nagdadala ako ng kapayapaan sa iyong isipan. Ang kaguluhan sa loob mo ay humuhupa. Ang iyong mga pagkabalisa ay makakatagpo ng kapayapaan. Hindi ka mahina, ikaw ay pagod lamang. Kahit sa iyong pagkahapo, ang aking kapangyarihan ay sumusuporta sa iyo. Kapag bumaling ka sa akin at nabigo ka sa mga salita, huminga lamang at tawagin ang aking pangalan. Ako ay laging malapit. Ang aking tingin ay hindi kailanman umalis sa iyo. Ang mga darating na araw ay mabubuksan ng iba mula sa mga paghihirap na iyong naranasan. Hindi mo naasahan ang sakit o maghahanda para sa mga kahirapan. Ang sandaling ito ay nagmamarka ng isang malalim na pagbabago. Ang aking mga pangako sa iyo ay nananatiling matag at ang aking mapagmahal na pangangalaga sa iyo ay hindi kailanman maglalaho. Ako ang nagdadala ng pagbabagong ito at ang lahat ng aking gawain ay nananatili magpakailanman. Inaakay kita palabas ng kadiliman patungo sa malinaw na pag-unawa. Nakita mo ang iba na tumatanggap ng kanilang mga pagpapala ng may biyaya, aking minamahal at nagalak ka kasama nila, bagaman sa katahimikan ay nagtaka ka tungkol sa iyong sariling oras. Ang iyong tahimik na puso ay nagdulot sa akin ng malaking kagalakan. Dahil dito, pinararangalan kita ngayon, hindi para sa pampublikong papuri, kundi upang ganap na baguhin ang taong nasa kaibuturan mo. Mararamdaman mo ang aking pagiging malapit, aking anak, magpapahinga ka man, magnilay-nilay, o gagawa ng mga desisyon. Liliwanagin ko ang iyong landas ng napakalinaw upang ang iyong mga hakbang pasulong ay maging tiyak. Hindi mo na pagdududahan ang iyong direksyon o mga ngailangan ng patuloy na ginhawa. Kahit sa pinakamaliit na bagay, ihahayag ko ang aking presensya upang pagtibayin kung gaano ako kalapit sa iyo. Walang anumang nakatago sa loob mo mula sa akin. Nakikita ko ang bawat pagkakamali nung nakaraan, bawat malalim na kalungkutan, bawat panghihinayang na dala-dala mo. Gayunpaman, mahigpit pa rin kitang niyayakap, aking minamahal. Alam ko ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga pagkukulang, ngunit pinagtitibay ko ang iyong walang hanggang halaga. Ang aking pag-ibig para sa iyo ay hindi kailanman nakadepende sa iyong pagiging perpekto. Ito ay ganap na itinatag sa aking hindi nagbabagong buhay na salita. Isang malalim na kagalakan ang darating, aking anak, isang kagalakan na higit sa lahat ng iyong mga nakaraang kalungkutan. Isang banayad na katatagan ang nag-uugat sa loob mo na magpapakalma sa lahat ng takot. Bagamat maaring hindi mo ito namamalayan ngayon, ito ay lumalaki sa loob mo. Itinatatag ko sa iyong kaluluwa ang isang kapayapaang napakalalim na hindi ito maalis ng anumang kahirapan. Ang mga bagay na dating gumugulo sa iyo ay unti-unting mawawala ng impluensya. Hindi ka naantala, aking minamahal. Bitawan ang anumang pag-iisip na napalampas mo ang iyong pagkakataon. Walang anumang naantala sa iyong paglalakbay, lahat ay pinipigilan ng tamang panahon. Kapag pinili kong kumilos, ang mga bagay ay mangyayari ng mabilis at walang hadlang. Nakita ko ang iyong pagkabukas palad sa iba. Anak ko,
kahit na halos wala ka ng para sa iyong sarili. Nakita ko kang itinataguyod ang iba kahit na mabigat ang iyong puso. Nakita ko kang nag-aalok ng pag-unawa kapag hindi ka naunawaan ng iba. Nakita ko kang nagpapatawad kapag ito ay mahirap. Sa makatuwid, mahal ko, ang iyong matibay na katapatan ay gagantimpalaan ngayon ng isang pagpapalang napakalinaw na walang sinuman ang maaring magduda sa pinagmulan nito. Walang bahagi ng iyong buhay ang walang kahulugan, kahit ang mga pagkakamali, kahit ang mga pagsubok. Ang bawat karanasan ngayon ay lumilikha ng isang kuwento ng malalim na tagumpay. Hindi ka nasira, ikaw ay lumalaki. Ang aking gawain sa iyo ay nagpapatuloy. Pinaperpekto kita, itinataas kita, binabago kita. Ang pangunahing puwersa ng buhay na inilagay ko sa loob mo ay patuloy na nagniningning. Ang plano para sa iyong buhay na inilagay ko sa kaibuturan mo ay nananatiling hindi natitinag. Walang anumang nagawa mo ang makakapagpabago sa aking itinakda para sa iyo. Ang mga sumasalungat sa iyo ay nag-aalala na ngayon, anak ko, dahil napagtanto nila na lampasan mo na ang dating naghahangad na talunin ka. Nakikita nila na lumalakad ka ng naayon sa aking kalooban. Napagtanto nila na itinalaga ko ang sandaling ito para sa iyong pagtataas. Walang kadiliman ang makakalaban sa aking ihahayag sa iyong paglakbay. Minamahal ko, ang mga salitang ito ay dumarating sa iyo hindi nagkataon lamang. Inakay kita sa mismong sandaling ito dahil ang inihahanda ko para sa iyong buhay ay nangangailangan ng ganap na focus, isang bukas na puso at ang iyong buong pagkatao. Nagpakita ka ng hindi ka panipaniwalang pasensya at ngayon ay inaakay kita sa isang panahon ng masaganang paglago. Ang mga pasanin na tahimik kong dinala ay malapit ng hayagang maalis. Ang mga bagay na dating nagbabantang dumurog sa akin ay nagiging pundasyon na ngayon para sa aking pinakadakilang tagumpay. Hindi ako hinuhusgahan, hindi ako nalilimutan, hindi ako nagkukulang sa mga pagpapala. Anak ko, ikaw ay minamahal at ligtas sa aking pangangalaga. Ang katahimikan ng mga nakaraang araw ay hindi parusa, anak ko, kundi paghahanda. Ang aking katahimikan ay nangangahulugan na ako ay tahimik na kumikilos. Kapag nakumpleto na ang aking paghahanda, ako ay magsasalita ng malinaw. Sa panahong ito, ang aking salita ay alingaw-ngaw sa iyong buhay ng may lubos na katiyakan. Binabawi ko ang lahat ng kinuha ng kaaway sa iyo. Ang iyong oras, ang iyong kapayapaan ng isip, ang iyong mga relasyon, at ang iyong mga pagkakataon. Walang mawawala magpakailanman. Ako ang siyang muling bumubuo ng lahat ng bagay. Hindi sa mga bahagi, hindi sa mga piraso, kundi sa kabuuan. Babawiin mo ang lahat. At ang iyong babawiin ay babalik na may mas malalim na layunin, isang mas dakilang biyaya, at sa mas perpektong pagkakasundo sa iyong paunang natukoy na paglalakbay kaysa dati. Papasok ka sa isang panahon ng ganap na pag-unawa, mahal kong anak. Ang mga pagdududang iyong pinaghirapan ay malapit ng matapos. Pinapatahimik ko ang lahat ng tinig na sumasalungat sa aking realidad. Inaalis ko ang lahat ng puwersang nagtangkang iligaw ang iyong puso. Ang iyong panloob na sarili ay hindi na magiging isang larangan ng digmaan. Sa halip, ito ay magiging isang santuwaryo kung saan naghahari ang aking kapayapaan. May mga pangakong ginawa ko sa iyo noong unang panahon, mahal kong anak, na maaring inakala mong nakalimutan ko na. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan. Ang aking pag-alaala ay kumpleto. Hindi ako nagsasalita upang magalok ng walang kabuluhang ginhawa. Nagsasalita ako upang mangyari ang mga bagay-bagay. Kapag ipinahayag ko ang isang bagay, nagsisimula itong mabuo. At ang mga walang hanggang katsiyakang iyon ay nakakatugon na ngayon sa iyong kasalukuyang realidad. Hindi ka na antala. Nasa eksaktong lugar ka na. Buong-buo kaming nagpatakbo sa suporta ng manonood. Para matingnan ang eksklusibong nilalaman na para lamang sa mga miyembro, i-scan ang QR code o tingnan ang nakapin na komento. Pagpalain ka nawa ng Diyos.